Magandang umaga po sa inyong lahat. Sa gospel natin today, inyo pong narinig na inakusahan si Jesus na gumagawa ng milagro o nagpapalayas ng demonyo gamit niya ang kapangyarihan ni Beelzebul. Beelzebul, prinsipe ng mga demonyo. With this accusation, ginawang opportunity ni Jesus ito para magturo about division. About division. Division. Sabi ni Jesus, a kingdom divided on its own cannot last. Hindi po mananatili. Magwawakas kaagad ang kanyang kaharian. Ang kahariang mayroong pagkakahati-hati, hindi po magtatagal. Sabi ni Jesus. Siguro ang mas mainam na tanong for our reflection today is, kumusta kaya ang relasyon natin sa Diyos? Kumusta kaya ang mga relasyon natin sa ating community? Kumusta kaya ang mga relasyon natin sa ating dambana, sa ating parokya? Kumusta kaya ang relasyon natin sa ating pamilya? Mayroon po bang pagkakahati-hati? Naalala ko, sa dati kong parokya, normal po iyon na ang mga ministries ay may pagkakahati-hati. Pero ano nga po bang ginagawa natin doon? Doon sa dati kong parokya, mayroong ministries na nagkahati-hati. Alam niyo ang nagustuhan ko dahil sila mismo ay nagsumikap na ayusin ang problema sa pamamagitan ng dialogue. And I think this is a big help sa ating dambana. Every time may problema, ayusin. Every time may problema, mayroong pagkakahati-hati, ipatawag. Mag-usap. Mag-usap. Sabi nga ng professor ko noon sa teolohiya, the best way to solve problems always in matters of relationships is through dialogue. Kahit nga sa mga reliyon, di ba, mayroong tinatawag na interreligious dialogue. Magkakaibang reliyon, nag-uusap-usap para mapanatili ang pagkakaisa. Common po ito sa parokya. And whenever I see a parish na ganito ang strategy, yung ginagawa pag may problema, it's a sign of maturity. Malayo po ang mararating ng parokyang ganyan. Mayroong pag-uusap-usap palagi para matubusan ang mga problema. Alam nyo, ang vocabulary naman ng demonyo, iisa lang. It's always division. It's always destruction. What God created good, He will destroy. What God united, He will divide. Mapapansin natin to sa mga activities. Maayos na, biglang magkakaroon ng problema para masira. Para masira yung celebration. Sa first reading natin na kinuha sa aklat ng Genesis, ito po yung kwento about Adam and Eve. Adam and Eve. How they got separated from God. Nilinlang sila ng ahas. At ang sabi, nilinlang po kami ng ahas. Ahas represents demonyo. Demonyo. Mas pinangkinggan nila yung ahas kaysa sa Panginoon. Mas sinunod nila yung ahas kaysa sa Panginoon. Disobedience. Disobedience. Ang kasalanan naman po is a form of disobedience. It's a separation from God's will. Kasalanan. Sa ating gospel naman, if we go to the last part of the gospel, sabi ni Jesus, sino ang kapatid ko? Sino ang ina ko? Sino ang kapatid ko? Sino ang ina ko? At ang sabi niya, those who obey God's will, sila po yung kapatid ko. Sila po yung ina ko. Ibig mo sabihin, para mapanatiling kapamilya ni Jesus, He is calling us to listen always to God's will.
Sundin palagi ang kalooban ng Diyos. Kumusta kaya tayo bilang dambana? Kumusta kaya tayo bilang pamilya? Kumusta kaya tayo bilang parokya? Are we divided? Mayroon po bang pagkakahati-hati? Pinapaalalahanan tayo ni Jesus today na para mapanatili ang relasyon natin sa bawat isa at sa Panginoon, sabi niya, sundin palagi ang kalooban ng Diyos.